Sa inyo lahat, malugod na pagtanggap sa St. Joseph Parish gagalangin sa ikalima ng umagang banal na misa na may liturhiya ngayong kapistahan ng banal na mag-anak na Jesus, Maria at Jose. Tumayo po ang lahat at tayo makiisa sa Eucharistikong pagdiriwang na pamumunuan ni Reverendo Padre Douglas Dibadong, ang ating Kura Paroko. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala ng ating Panginoong Hesu Kristo, ang pag-ibig ng Diyos Ama, at ang pakikipagkaisa ng Espiritu Santo, naway sumainyong lahat. At sumaiyo rin. Ngayon po ay pinagdiriwang natin ang kapistahan ng banal na mag-anak nina Jesus, Maria at Jose. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat sa pagdiriwang ng banal na paghahaing nagdudulot ng kapatawaran ng may kapal. Panginoon, kami nagkasala sa iyo. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaya naman, Panginoon, ipakita mo na ang pag-ibig mong wagas. Kami ay lingapin at sa kahirapan ay iyong iligtas. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen.
tayo. Ama naming makapangyarihan, pinagkalooban mo kami ng ulirang huwaran ng angkan na sina Jesus, Maria at Jose, ang mag-anak na banal. Sa pagtulad namin sa kanilang mabuting pagsusunuran, kami naway magkamit ng walang maliw na kaligayahan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Itinuturo sa atin ni Sirach na upang magkaroon ng buhay na kalugod-lugod sa Diyos, dapat mahalin ng mga magulang ang kanilang mga anak at igalang naman ng mga anak ang kanilang mga magulang at alagaan sila sa kanilang pagtanda. Pagbasa mula sa aklat ni Sirach. Ang mga ama ay binigyan ng Panginoon ng kapangyarihan sa mga anak. At iniuutos niya na sundin ng mga anak ang kanilang ina. Ang gumagalang sa kanyang amay, nagbabayad na sa kanyang kasalanan. At ang nagpaparangal sa kanyang inay, parang nag-iimpok ng kayamanan. Ang gumagalang sa kanyang amay, paliligayahin naman ng kanyang mga anak. At ang panalangin niya'y agad diringgin ng Panginoon. Ang nagpaparangal sa kanyang ama ay nagdudulot ng kaaliwan sa kanyang ina at tumatalima sa Panginoon. Pahahabain ng Diyos ang kanyang buhay. Anak, kalingain mo ang iyong ama pag siya'y matanda na. At huwag mo siyang dudulutan ng sama ng loob habang nabubuhay. Pagpaumanhinan mo siya kapag nanlalabo na ang kanyang isip. Huwag mo siyang lalapastanganin ngayong nasa kasibulang ka na ng iyong lakas. Ang paglingap mo sa iyong ama ay di makakalimutan ng Panginoon. Iyan ay magiging kabayaran sa iyong mga kasalanan. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Mapalad ang bawat tao na sa Diyos ay may takot. Ang maalab na adhikay sumunod sa kanyang utos. Hindi siya magkukulang sa anumang kailangan. Ang buhay ay maligaya't uunlad ang kanyang buhay. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Sa tahanan, ang asawa'y parang ubas na mabunga. Bagong tanim na olibo, sa may dulang ang anak niya. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Ang sinuman kung ang Diyos buong pusong susundin, buhay niya ay uunlad at laging pagpapalain. Mula sa Sion, pagpapala nawa ng Diyos ay tanggapin at makita habang buhay pag-unlad ng Jerusalem. Mapalad ang sumusunod na taong may takot sa Diyos. Nasasalamin sa mabubuting gawain, pagpapakumbaba, pagtitiis, at pagmamahalan ang tunay na pananampalataya at kabanalang Kristiyano. Higit sa lahat, nakikita ang tunay na pananampalataya sa mag-anak
ang kung saan nagmamahalan ang ama, ina, at mga anak. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Kolosas. Mga kapatid, kayo'y hinirang ng Diyos, itinalaga para sa Kanya at minamahal Niya. Kaya't dapat kayong maging mahabagin, maganda ang kalooban, mapagpakumbaba, mabait at matiisin. Magpaumanhinan kayo at magpatawaran kung may hinanakit kayo sa isa't isa. Pinatawad kayo ng Panginoon, kaya't magpatawad din kayo. At higit sa lahat, mag-ibigan kayo pagkat ito ang buklod ng ganap na pagkakaisa. At paghariin ninyo sa inyong puso ang kapayapaang kaloob ni Kristo, sapagkat ito ang dahilan kaya kayo tinawag upang maging bahagi ng isang katawan. Magpasalamat kayong lagi. Ang mga salita ni Kristo ay itanim ninyong mabuti sa inyong isip. Magpaalalahanan kayo at magturuan ng buong kaalaman. Umawit kayo ng mga salmo, mga imno at mga awiting espiritual na may pagpapasalamat sa Diyos. At anuman ang gagawin ninyo, maging sa salita o sa gawa, gawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya'y magpasalamat kayo sa Diyos Ama. Mga babae, pasakop kayo sa inyong asawa sapagkat iyan ang kalooban ng Panginoon. Mga lalaki, ibigin ninyo ang inyong asawa at huwag silang pagmamalupitan. Mga anak, sundin ninyong lagi ang inyong mga magulang sapagkat ikinalulugod iyan ng Panginoon. Mga ama, huwag ninyong kagagalitan ng labis ang inyong mga anak at baka manghina ang kanilang loob. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Kapayapaan ni Kristo at salita niyang totoo, naway manahan sa inyo. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Taon-taon, tuwing pista ng Paskwa, ang mga magulang ni Jesus ay pumupunta sa Jerusalem. At nang 12 taon na siya, pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng kanyang mga magulang. Sa pag-aakala ng isa na si Jesus ay kasama ng isa, nagpatuloy sila sa maghapong paglalakbay. Nang malaman nilang hindi siya kasama, siya'y hinanap nila sa kanilang mga kamag-anak at kakilala. Hindi nila siya matagpuan, kaya't bumalik sila sa Jerusalem upang doon hanapin. At nang 3 araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo,
nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat ng nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Nagtaka rin ang kanyang mga magulang nang siya'y makita. Sinabi ng kanyang ina, "Anak, bakit naman ganyan ang ginawa mo sa amin? Balisang-balisa na kami ng iyong ama sa paghahanap sa iyo." Sumagot siya, "Bakit po ninyo ako hinahanap? Hindi ba ninyo alam na ako'y dapat na nasa bahay ng aking ama?" Ngunit hindi nila naunawaan ang pananalitang ito. Pumaroon sila gaya ng dati nilang ginagawa. Pagkatapos ng pista, sila'y umuwi na. Nagpaiwan si Jesus sa Jerusalem, ngunit hindi ito napansin ng mga magulang. At nang ikatlong araw, natagpuan nila si Jesus sa loob ng templo, nakaupong kasama ng mga guro. Nakikinig siya sa kanila at nagtatanong, at ang lahat na nakarinig sa kanya ay namangha sa kanyang katalinuhan. Siya'y umuwing kasama nila sa Nazaret at naging isang masunuring anak. Ang lahat ng bagay na ito ay iningatan ng kanyang ina sa kanyang puso. Patuloy na lumaki si Jesus. Umunlad ang kanyang karunungan at lalong kinalugdan ng Diyos at ng mga tao. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Merry Christmas po. At ngayon ay atin namang ipinagdiriwang ang kapistahan ng banal na mag-anak, sina Jesus, Maria, at Jose. At natunghayan din natin, noong tayo po ay nagnonobinaryo, simbang gabi, yung 4 na linggo na paghahanda natin ng Adbyento, na hindi naman naging madali, no, para kay Jose, para kay Maria, nabuuin ang kanilang pamilya. Muntik na rin silang masama sa tinatawag nating broken family. Binalak ni Jose na hiwalayan si Maria dahil si Maria ay nabuntis nang hindi pa sila nagtatalik o nagsasama. So dumaan din sila sa matinding pagsubok. Nang ipanganak si Jesus, kinailangan dalhin ni Jose ang kanyang mag-ina, mag-migrate sa ibang lugar at magsimula ulit doon sa ibang lugar na kasama ang pamilya. So ano yung naranasan natin o nararanasan, yan din ay napagdaanan o pinagdaanan na nitong banal na mag-anak. Pero napagtagumpayan kung kaya't meron tayong pagdiriwang na ito na binibigay sa atin bilang gabahin. Ngayon po, kamustahin natin. Tinitinan ko po kayo at pinagmamasdan, halos lahat po tayo dito matatanda na. Kayo ng mga magulang, tumanda na din. Kamusta yung pagdiriwang ng Pasko? Kamusta po? Ha? Okay naman. Yung ano ba, saan ba nanggagaling yung okay naman? Okay naman na nasanay na tayo na ganito na? Nasanay na tayo na kanya-kanya? Nasanay na tayo na minsan mas mainam ba na hindi na lang magkita-kita? Hindi na lang magsama-sama? Kasi mas tahimik kapag hindi nagsasama-sama? Magandang mapagnilayan natin yung bahaging ito, no, na ano nga ba kasi ang nangyayari? Ano nangyari sa atin? Lalo na sa pamilya, sa panahon natin ngayon, madaming gustong sumira sa pamilya.
At hinahayaan natin, o kaya naman di natin namamalayan, di natin pinagtutuunan ng pansin, kasi iba yung focus natin. Iba yung inaakala natin. Unti-unti, gusto nilang buwagin ang pamilya. Kapag sinira mo ang pamilya, susunod yan, sira ang lipunan. Kaya maganda yung pundasyon, yung foundation ng pamilya natin, kailangan natin mas patibayin pa. Hindi pwedeng hahayaan mo na lang na ganito, na unti-unti iwahiwalay, unti-unti kanya-kanyang diskarte. At tinan niyo po, ang pinakamatingkad na dapat nating mapagnilayan sa pagdiriwang na ito ay yung, alam ba natin kung ano ang role natin? Alam pa ba sa loob ng bahay kung sino ka at kung ano ang dapat mong iasal o ikilos sa loob ng pamilya? Alam ba natin yon? Kaya nga sa pagsisimula pa lang ng pag-aasawa, gusto natin ipamulat sa papasok sa pag-aasawa na hindi naman ito basta napagtripan nyo lang, naramdaman nyo lang, okay na, pero handa ba sa isang responsibilidad? Halimbawa po, may mga kanya-kanyang role na binabanggit sa ating mga pagbasa na kung uunawain natin ng mabuti, magiging matagumpay ang pagsasama at magiging matibay ang isang pamilya kung alam ng bawat isa ang kanilang dapat na gampanan. Mga tatay, di ba, sabi sa unang pagbasa, sa ikalawang pagbasa, binabanggit din ito. Mga tatay, kayo ang binigyan ng kapangyarihan sa inyong pamilya. May kapangyarihan kayo. Pero ginagampanan ba ng tatay ang kanilang tungkulin bilang ama sa loob ng tahanan? Kaya nga sabi, di ba, binigyan kayo ng kapangyarihan at iniutos ng tatay, sundin ninyo, igalang ninyo ang inyong ina. Pero yung tatay ba na nag-uutos ay nakakakitaan ng halimbawa ng paano ba ang paggalang, paano ba ang pagrespeto sa kanilang sa kanilang ina. Kasi hindi pwedeng utos lang, igalang mo siya. Pero ang nakikita, naririnig ng mga anak sa tatay ay kabastusan o pagkawalang respeto sa kanilang nanay o dun sa babae. Umiiral ba ito o ako ang lalaki, ako ang dapat masunod? Basta inutos ko, gawin. Hindi lang kasi yung basta nag-utos Ipakita mo kung paano. Kasi kung makikita nila, pagdating ng araw, mayroon silang susundan. Anong sinabi sa mga anak? Mga anak, igalang mo ang iyong ama. Ngayon, mas malakas ka na sa tatay mo. Nagpapalit naman kasi talaga tayo ng cycle. Tandaan niyo po, kapag ang mga bata hindi mo inalagaan, pagdating ng araw, hindi ka alagaan yan. Hindi dahil sa hindi ka nila mahal, kundi dahil hindi nila alam paano. Hindi ko alam, kung nung unang panahon kasi, yung mga tatay ang nagpapalit ng lampin, ang nagpapaligo sa mga anak, ang nagpapakain sa kanilang mga anak. Kaya, pag tumanda na yung mga magulang, alam ng mga anak kung ano ang dapat gawin dahil nakita nila ito sa kanilang paglaki. Ngayon, gusto natin tularan yung ibang bansa. Kapag matandaan ang magulang, dalhin na sa home for the aged. Dahil pinaalaga ninyo sa ibang tao ang inyong mga anak, o ngayon, umaasa kayo na aalagaan kayo? Hindi.
mag-hire yan ng mag-aalaga sa iyo. Kasi ganun ang ginawa natin sa kanila. Nakikita niyo po ba? So huwag kayong magdamdam. Kasi yun ang ginawa natin eh. Kasi lalaki yan, bubuo din ang kanilang pamilya. Ano ang inapasa nating mga family values? Marami ngayon nanonood sa online. Mga pamilya, mga Pilipinong pamilya nasa ibang bansa na. Ano ang na-adapt nilang family values natin? Nami-maintain ba natin ito? Sabi din sa ikalawang pagbasa, di ba? Mga babae, pasakop kayo sa inyong mga asawa. O kamusta mga babae? Nakikipagpantayan, o kaya gusto nyo pang higitan yung lalaki. Kahit na sabihin natin, mas matalino ka, mas magaling ka sa lalaki, dapat alam mo yung role mo, alam mo kung sino ka sa buhay ng iyong asawa. Kaya lang, nakikipagkompetensya tayo at gusto natin patunayan, babae ka, makapangyarihan ka, kaya mo din. At nakakalungkot lang, no? Kaya mo kahit wala yung asawa mo. Ano nangyayari? Mas marami ngayon, single parent. Kasi hindi maisubmit, ayaw pasakop sa asawa. Naintindihan ba natin? Kasi parang lagi tayong nagrereklamo sa Diyos, magulo yung pamilya natin, lagi tayong umaangal. Pero ayaw kasi nating gawin o gampanan ang mga kanya-kanyang role na dapat na pinoportray natin sa loob ng pamilya. Lalong-lalo na, no? Sa Ebanghelyo, ano bang nakita natin dito? Sina Maria at Jose, taon-taon, pumupunta sa templo. Taon-taon. Malinaw naman po ito, no? Taon-taon. At kasama nila ang kanilang anak na si Jesus, kahit hindi pa ito nakakaunawa. Pero pagsapit ng tamang edad, namulat na si Jesus na taon-taon ang kanilang magulang pumupunta sa templo para maghandog. Muli, ibabalik ko yung tanong kanina. Kamusta po? Lahat tayo dito, tumanda na, matatanda na. Kamusta ang inyong mga anak? Nasaan sila? Masasabi mo ba na ngayon bumabalik kayo sa inyo at masasabi nyo rin bang dahil yung mga anak ninyo ay may sarili ng pamilya, kaya hindi nyo sila kasama ngayon dahil ang kasama na nila ay ang kanilang pamilya. Alam na natin ang sagot. Okay ba ba tayo? Kaya, di ba, minsan binawalang bahala lang natin na, simba, okay lang yan. Kahit hindi tayo magsimba, okay lang yan. Pero ang laki ng impact. Yung mamulat ang anak na ang mga magulang laging nagsisimba. At napakalaking kawalan sa isang pamilya na ang mga anak ay mamulat na ang mga magulang ay hindi nagsisimba. Paano tayo magkakaintindihan? Paano tayo magkakaunawaan? At paano natin mararanasan yung pinakaasam-asam natin na tinatawag na isang pamilya na sama-samang naglilingkod sa Diyos, sama-samang tumutupad at sumusunod sa kagustuhan ng Diyos. Habang may panahon pa, hindi naman po huli ang lahat. Kaya nawa, sa tulong ng banal na mag-anak, mas matulungan nawa tayong
magsumikap na itaguyod ang ating pamilya patungo sa Diyos. Amen. Magsitayo ang lahat, ipahayag natin ang ating pananampalataya. Sumasampalataya ako sa Diyos amang makapangyarihan sa lahat, na may gawa ng langit at lupa. Sumasampalataya ako kay Jesucristo, iisang anak ng Diyos, Panginoon nating lahat. Nagkatawang tao siya, lalang ng Espiritu Santo. Ipinanganak ni Santa Maria Birhen, pinagpakasakit ni Poncio Pilato, pinako sa krus, namatay, inilibing, nanaog sa kinaroroonan ng mga yumao. Nang may 3 araw na buhay na mag-uli, umakyat sa langit, naluluklok sa kanan ng Diyos amang makapangyarihan sa lahat. Doon magmumulang paririto at huhukom sa nangabubuhay at nangamamatay na tao. Sumasampalataya naman ako sa Diyos Espiritu Santo, sa banal na simbahang Katolika, sa kasamahan ng mga banal, sa kapatawaran ng mga kasalanan, sa pagkabuhay na muli ng nangamatay na tao, at sa buhay na walang hanggan. Amen. Magpasalamat tayo sa Diyos nating Ama sapagkat Kanyang ipinadala ang Kanyang anak bilang ating kawangis sa pamamagitan ng isang pamilya. Gayun din, sama-sama tayong dumulog sa Kanya para sa ating mga natatanging kahilingan. Sa bawat panalangin ang ating itutugon, Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para kay Francisco na aming Santo Papa, na aming mga obispo, pari, diakono, religyoso at religyosa, patuloy nawa silang lumago sa kabanalan sa pamamagitan ng kanilang pagiging kalakbay ng bawat mananampalataya. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga namumuno sa aming bayan, maging mabuting halimbawa nawa sila sa kanilang kawan, itaguyod ang kapayapaan at ang halaga ng buhay at pamilya na patuloy na apektuhan ng kahirapan at kawalan ng katarungan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Para sa mga pamilyang nagdurusa dahil sa paghihiwalay, problema sa droga at iba pang uri ng pang-aabuso, makatagpo nawa sila ng lakas at paghilom sa pag-ibig ni Jesus. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Magkaisa nawa ang bawat pamilya at suportahan nawa nila ang isa't isa. Maging bukas nawa sila sa pag-unawa at pagpapatawad. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Yakapin mo nawa, O Diyos, sa iyong pag-ibig at kapayapaan ang mga kapatid naming yumao. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo ang iyong bayan. Dulog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan, mga panalangin para sa ating mga pamilya, kasama din ang mga kahilingan ng mga nanonood sa online. Lahat ng mga misang pasasalamat, special na intensyon, agarang paggaling ng mga may sakit, ang lahat ng mga kaluluwa na inihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito inihiling namin sa ngalan ni Kristong aming Panginoon. Amen.
Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos Amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, sa pagganap namin sa hain ng pakikipagkasundo, kami naway tuwangan ng mahal na Birhen at ni San Jose sa aming pagdalangin para maging matatag ang mga mag-anak sa iyong kagandahang loob at kapayapaan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan sa pamamagitan ni Jesucristo na aming Panginoon. Dating lingid sa amin naging hayag na kapiling, dating kapiling mong ngayon naging kapwa namin. Sa amin ay nakikisama siyang mabuti upang sa piling mo ay maitampok niya kami. Ang sangkatauhang nawalay sa iyo noon ay kanyang ipinipisang muli sa iyo ngayon upang ang napinsala noong sanlibutan ay magkaroon ngayon ng bagong kaayusan. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Jesucristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman nang matapos ang hapunan, inawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa pagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin." Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya.
Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami napapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puslusin mo kami sa pag-ibig kay San Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo si Danilo na tinawag mo mula sa daigdig na ito. Nung siya'y binyagan, siya'y nakaisa ni Kristo sa pagkamatay. Ngayong siya'y pumanaw, naway makaisa siya ni Kristo sa pagkabuhay. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kawaan mo at pagindabating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang pagbupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus sa Panginoon natin na Diyos, ipahayag natin ang lakas loob.
Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan, magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Ito ang kordero ng Diyos. Ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming iyong pinapakinabang sa piging na banal
ay gawin mong makapamuhay gaya ng banal na mag-anak. Matapos naming pangatawanan ang aming mga pananagutan sa lupang ibabaw, kami naway makasalo sa kanilang kasiyahan sa kalangitan sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. At pagpalain kayo ng makapangyarihang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos sa ang banal na misa, humayo tayo sa kapayapaan ni Kristo. Salamat sa Diyos. Merry Christmas po sa inyong lahat.